Papuri at pasasalamat ay inuukol lamang sa dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan Kanyang binuksan ang lahat ng mga gantimpala at lahat ng mga biyaya sa buwan ng Ramadan. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na nararapat sambahin maliban na lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang Panginoon na dapat nating sambahin maliban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang alipin at propeta na ipinadala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ituro sa atin ang banal na Quran, upang ituro sa atin ang katuruan ng Islam, upang ituro sa atin kung ano ang dapat nating gawin at ano ang hindi dapat na ating gawin. So mga kapatid at mga magulang na nananampalataya sa Allah at naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapayuhan ko ang aking sarili mula sa aking sarili at kayong lahat na tunay na naniniwala at nananampalataya sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at banal na pagkatakot, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga taong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sinabi, O kayong mga taong nananampalataya sa Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. Walang halong pagdadalawang isip na pagkatakot sa Allah. Tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag ninyong hayaan na kayo ay mamatay maliban na lamang na kayo ay tunay na sumusuko, maliban na lamang na kayo ay tunay na nananampalataya, kayo ay tunay na natatakot, kayo ay tunay na sumusuko sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, isang malaking biyaya sa bawat isa sa atin na mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan dumating ang buwan ng Ramadan, na kung saan sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang marangal na hadith, mayroong isang hadith na naiulat ni Abi Hurairah, isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Abu Hurairah ay kanyang naiulat na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kabanalan o kabutihan na binibigay sa atin ng buwan ng Ramadan, sa unang gabi pa lamang na pagpasok ng buwan ng Ramadan ay mayroon ng mga pagbabago na binabago ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang gabi pa lamang ng pagpasok ng buwan ng Ramadan, mayroon ng mga bagay o pangyayari na binabago ng Allah subhanahu wa ta'ala, na iba sa mga pangyayari sa pamumuhay ng tao sa araw-araw. Ito ay iba na pagbabago na ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag pumasok na ang buwan ng Ramadan. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Idha kana awwalu laylatin min Ramadan, shuffidat ash-shayatin wa maradatul jinn وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وغلقت وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد فيقول يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر
walillahi utaqa'un minan nar wa dhalika kulla laylatin. Hadith na ito na naiulat ni Abi Hurairah, kanyang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag pumasok na ang unang gabi ng buwan ng Ramadan, sufidatish shayatin, ikinakadena ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga shayatin, ang mga demonyo. Iginagapos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga demonyo at ang mga mapanghimagsik na mga jin. Lahat sila ay iginagapos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang unang-unang bagay na binabago at inilalagay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpasok, unang gabi pa lamang ng pagpasok ng buwan ng Ramadan, ay yun ang binabago ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang unang kabutihan. Yun ang unang kabutihan na ibinibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Sufidatish shayatin, lahat ng mga demonyo ay iginagapos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Dito sa kasabihan na ito, dito sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito, na lahat ng demonyo o ang mga mapanghimagsik na mga jin ay iginagapos. So, ang tanong, bakit mayroon pa ring mga taong gumagawa ng masama kapag nasa buwan na ng Ramadan? Bakit marami pa ring mga taong nakakagawa ng mga masasamang gawain? Kahit pa pumasok na ang buwan ng Ramadan. Pero sinabi ng propeta, lahat ng mga jin, lahat ng mga demonyo o lahat ng mga mapanghimagsik, masasamang mga jin ay ginagapos. So, bakit mayroon pa tayong nakikitang mga tao na gumagawa pa rin ng masama kahit nasa buwan ng Ramadan? Okay, sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, isa sa iskolar na pinakatanyag at kilala na iskolar ng Muslim, kanyang sinabi sa interpretasyon ng hadith na ito, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, mayroong mga tao na nakakagawa ng mga masasama sa kadahilan ng hindi lahat ng mga demonyo at hindi lahat ng mga mapanghimagsik na mga jin ay iginagapos ng Allah. Sila ay iginagapos lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala para doon sa mga taong tunay na isinasagawa ang pag-aayuno. Doon lamang sa mga taong tunay na isinasagawa ang pag-aayuno, isinasagawa ang pagsasala, isinasagawa ang lahat ng mga pagsangbang ginagawa sa loob ng buwan ng Ramadan ng tunay na paggawa sa pamamagitan ng pagsabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang banal na hadith. Kanyang sinabi sa isang hadith na ito ay malakas na hadith. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man, ika nga, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na ang kanyang pag-aayuno ay may kaakibat na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at walang ibang hinahangad kundi ang makakuha ng gantimpala, makuha ang gantimpala na ibibigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. So kapag ang isang Muslim, kapag ang isang taong mananampalataya ay tunay na nag-aayuno, tunay na isinasagawa sa kanyang puso, siya ay taus-pusong gumagawa, dahil lamang sa kanyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang makakapasok doon sa mga tao na igagapos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga demonyo. Kung kaya't marami pa ring mga tao, kahit nag-aayuno, siya ay nakakagawa ng mga kamalian.
Okay. Sinabi pa ni Imam Al-Qurtubi, rahimahullah, hindi lamang sa pamamagitan ng pagbubulong ng mga demonyo nakakagawa ang isang tao ng kamalian. Mayroong dalawang mga dahilan na maaaring magagawa ang isang taong Muslim ng kasalanan. So ano ang dalawang yun na sinabi ni Imam Al-Qurtubi? Tatlo. Unang-una is yung bulong ng mga demonyo. Dahil sa bulong ng mga demonyo, ang tao ay nakakagawa ng kasalanan, nakakagawa ng mga kamalian. Pangalawa, iyong sarili, ang iyong kaluluwa, ang iyong sarili, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa surah Yusuf, sinabi ng Allah, katotohanan, ang inyong mga sarili, ang inyong mga kaluluwa ay tunay na nag-uutos sa inyo na kayo ay gumawa ng masama. Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, maliban na lamang kung sino ang mga taong kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lamang sa mga taong biyayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lamang sa mga taong piliin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi mapabilang doon sa mga tao na nag-uutos sa kanila ng masama na nanggagaling sa kanilang mga sarili. Yun ang pangalawa na dahilan ng paggawa ng tao ng masama. Pangatlo ay ang masamang kaibigan. Kapag ang isang taong Muslim ay mayroong masamang kaibigan, sapagkat sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag ang tao ay may masamang kaibigan, sinabi niya sa isang hadith na nagsasalaysay ng masamang kaibigan at mabuting kaibigan, kanyang sinabi sa masamang kaibigan ay nafikhil kir, inihalintulad ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagkakaroon ng masamang kaibigan ng katulad ng nag-iihip ng isang apoy na nagbabaga. Minsan masusunog ang iyong damit, minsan nakakalanghap ka ng masamang amoy o hindi magandang amoy, mabahong amoy. Minsan nakakalanghap ka ng masamang amoy galing doon sa apoy na iniihipan. So, ganon inihalintulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagkakaroon ng masamang kaibigan. Kung kaya't sinabi ni Imam Al-Qurtubi na ito ay pangatlo sa mga dahilan ng paggawa ng isang tao ng masama, sapagkat mayroong tinatawag na demonyong hindi nakikita at mayroong tinatawag na demonyong nagkatawang tao. Ibig sabihin, mayroong ding demonyong tao. Yan ang tinatawag na kaibigang masama. Ngunit kapag ikaw ay pumili ng magandang kaibigan, mabuting kaibigan, inihalintulad naman ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam na parang isang katulad ng isang taong nagbebenta ng pabango, na kung saan maaari kang makabili at maaari kang makakuha ng mabangong amoy. Kaya ganun inihalintulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagkakaroon ng mabuting kaibigan at masamang kaibigan. So mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, bakit pa sinabi sa atin ng propeta ang mga bagay na ito? Ano ba ang mga dahilan kung bakit ipinapaliwanag at kung bakit sinabi at kung bakit itinuro pa sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga bagay na ito? Unang-una sa hadith na ito, sinabi niya, suffidatis shayatin wa maradatul jin. Katulad ng sinabi natin kanina, iginagapos ang mga demonyo at lahat ng mga mapanghimagsik na mga jin. So bakit pa sinabi ng Allah, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Upang ikaw na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapaisip
mapaisip na kung saan kahit gaano pa karami ang iyong ginawang kamalian, ay walang humpay ang pagmamahal sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sapagkat kanyang sinabi na ang buwan ng Ramadan ay nagbibigay sa iyo ng oportunidad upang ikaw ay makapagbalik loob sa Kanya, upang ikaw ay makapagtauba, upang ikaw ay makapagbalik loob sa Kanya ng tunay na pagbabalik loob. So ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buwan ng Ramadan na kung baga isang katulad ng pintuan na punong-puno ng mga kabutihan, punong-puno ng mga pagsisisi, punong-puno ng mga biyaya, punong-puno ng mga habag. So bakit hindi natin naiisip? So bakit hindi tayo makapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit hindi tayo makapagsisi sa ating mga nagawang kasalanan? Bawat isa sa atin, alam din natin kung ano ang ating nagawang kamalian. So kapag ikaw, alam mo sa iyong sarili na may nagawa kang kasalanan, magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang malaking biyaya sa iyo ang buwan ng Ramadan upang ikaw ay makapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw ay napabilang sa mga tao na iginapos sa kanila ang mga demonyo, doon mo makukuha ang sinabi ng Allah na kabilang sa kanyang binabago sa buwan ng Ramadan na wala sa mga ibang buwan. Wala sa mga ibang buwan. Ano yun? Ano ang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ghulliqat abwabun nar. Ginawa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pintuan ng mga impyerno na naka-close lahat ang pintuan ng impyerno. Okay? Para doon sa mga taong tunay na isinasagawa ang pag-aayuno. Para doon sa mga tao na tunay na isinasagawa ng pananampalataya at paghahangad ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbabala sa atin at nagpayo sa atin na kanyang sinabi, man lam yada' qawla az-zur, man lam yada' qawla az-zur wal 'amali bima fihi, sino man ang nag-ayuno ngunit hindi siya nananampalataya, siya ay nag-aayuno pero walang humpay pa rin ang kanyang pagsasalita ng masasama, nandoon pa rin ang kanyang panlilibak, nandoon pa rin ang kanyang paggawa ng paninirang puri, nandoon pa rin ang mga salitang hindi kanais-nais, walang pakialam ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong hindi pagkain, hindi pag-inom. Walang pakialam ang Allah subhanahu wa ta'ala doon. Ibig sabihin, ikaw ay nagutom, ikaw ay nagtiis na hindi kumain, ngunit hindi ka nagtiis sa pagsasalita ng mga masasama. Hindi ka nagtiis sa paninirang puri. Hindi ka nagtiis sa panlilibak. Sinabi ng mga eskolar ng Islam na ang panlilibak at ang paninirang puri at ang pagsasalita ng mga masasamang salita at ang mga gawaing masasama ay nakakabawas sa gantimpala ng pag-aayuno. Hindi naman ito totally na naaalis lahat ang gantimpala ng iyong pag-aayuno. Bagkus, ito ay nakakabawas. Kung gaano kaliit o kung gaano kalaki ang percentage ng iyong panlilibak o ang iyong paninirang puri, ganun din ang percentage na mababawas sa iyong pag-aayuno. Mababawas sa gantimpala ng iyong pag-aayuno. Depende doon sa ginawa mo na panlilibak, ginawa mo na paninirang puri, ginawa mo na mga salitang masasama. So mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, sikapin natin na tayo ay makagawa ng mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng taus-pusong paggawa, banal na paggawa, ikhlas,
taus-puso, banal na paggawa na para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, para lamang sa paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang hindi tayo mapabilang sa mga tao na wala silang makukuhang gantimpala sa kabilang buhay, dahil sila ay mabibilang sa mga taong bankrupt sa kabilang buhay. Pagdating nila sa kabilang buhay, makikita nila ang gantimpala ng kanilang mga pag-aayuno. Ngunit hindi nila ito makukuha sapagkat unang-una, mayroong mga taong nag-aayuno ngunit hindi sila nagsasala. Okay, maraming mga katanungan ngayon na kung saan itinatanong ng maraming mga Muslim na kung saan sabi nila, Ustads, paano yung tao na nag-aayuno ngunit hindi nagsasala? Nag-aayuno pero hindi siya nagtatayo ng mga obligadong prayers 5 times a day. So ang sagot, mayroong gantimpala ang kanilang pag-aayuno, ngunit hindi nila ito makukuha sa kabilang buhay hanggat hindi sila nagtatayo ng 5 times a day na mga obligadong pagsasamba. Hanggat hindi nila itinatayo, isinasagawa ang mga obligado na mga prayers, pagsamba, subuh, fajr, zuhur, asr, maghrib, isha, ang lahat ng mga farado na yan, lahat ng mga obligadong mga wakto na yan, pagsamba na yan, ay hindi mo makukuha ang iyong nakikitang gantimpala ng iyong pag-aayuno. Ipapakita sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi mo yun makukuha. So mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, sikapin natin na isagawa natin ng tama ang mga obligado sa atin. Unang-una ay yung 5 times a day, yung 5 times prayers sa isang araw. Isagawa natin ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay mag-ayuno na may kaakibat na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.